MI-RDI, tsaka yung ITDI, tsaka itong P-Shield. Kasi nakita ko kanina sa slide, katuwang na sila. Opo, bali po, Amazon po In kasi terms of is program na funded by T-Shirt. Tapos it is composed of 2 projects. One is the MatDev project, which is under the ITDI po. And yung isa po na project is the Rapid AdMatDev, which is under MIRDC. And role po ni MatDev is more on the materials development na po, using local materials. And dito naman po sa MIRDC, ang focus po is on the prototyping. Dito po, kung mga tawagin namin ay fused deposition modeling na printers o mga extruder based na printers. So ito po, may 5 tayong Ultimaker S5. Ito po yung pinaka-common na nakikita natin sa mga school, sa mga exhibits. Ito lagi po may nakikita. Ang napiprint po nito, polymer sa mga plastic. Gamit po nila filament din. 2 meters po yung taas. So, filament base na po siya. Parehas lang po siya nito. Printer din. Pero mas malaki lang po ng kaya ng print. So pwede po siyang pang mga elongated bodies like a fan plate ng LC or pwede rin mga statues, ganyan. Pwede po ito. Dito naman po yung Hydra Hydra natin. This is for viscous solution materials. Yung mga malalapot po na material para mga clay, mga silicone, mga hard concrete, kahit food, pwede po ito. And then meron din po siyang option na gamitin na parang ganito din na plastic yung piniprint yan. At saka pwede rin po siya for laser engraving. So, okay po siya. Kasi ito naman po, yung ating cosine, ay bukas po ito, natakbo pala, sorry. Ito po yung cosine AM1. Ang difference po niya dito sa ibang mga printers, ito po yung loob, mainit, heated po yung chamber niya, yung buong chamber niya. Ang advantage po nun, yung mga materials po kasi na masyadong sensitive sa heat, sa change ng temperature na pag bigla pong lumamig, babaluktot. So yan, kaya po siya heated chamber. Pero ang ginagamit na rin pong material ay yung mga pellets po na ganito. Yung ginagamit din po sa plastic injection. So ito po, ang material po nun para siyang mahahabang spool ng plastic. Ito po, pellet na. Yan, ang advantage po ng pellet dahil available na po sila sa market, mas mura po ito compared sa filament. Pwede rin po yung mga recycled plastic dito. Sir, yung sa printing ba, sir? Pagdating sa printing, ilang seconds ba? Oras din po. Oras din. Depende po sa laki. Mga ganito po siguro kalaki. Abutin to ng mga almost a day. Paano siya piniprint, sir? Ipapasok, sir? Hindi po. Ay, siya na yun. Yun na yun. Sample. Oo. Bali po sa computer po siya i-design. I-design po siya sa computer. Tapos makikita niyo na siya parang ganyan na siya sa computer. Tapos isasaling na po siya sa isang software ulit para maintindihan ng 3D printer. And then yung 3D printer, pag in-start niya yung printing, wala pong laman yan. Mag-uumpisa siya sa wala. So bali ito, kanina pa siya Opo, mga siguro kagabi mo po ito nag-uumpisa. Akala ko kagaya lang sa sir ng sa factory. Ganun din sa computer. Opo, parang pag nag-umpisa po siya parang ganyan, wala kayong makikita sa loob. Tapos unti-unti niya siyang bubuhin. Kunyari po, nakikita niyo to, may mga linya-linya. Isa-isa niya po yan ipiprint. Patong-patong hanggang sa mabuo niya po yan lahat. Tapos pwede niyo po kontrolin to kung ayaw niyo po na masyadong nakikita. So pwede niyo panigisin yan para halos wala na. Pero masyadong matagal. So, Ito sir, mga ilang oras. baka po mga kalahating araw po siguro to hanggang sa araw. Paano sir pag nag-run out? Ayun, uulit po talaga. Uulit. Kaya po may generator po yung building para Sir, maiwasan. nabanggit niyo kanina, computerized siya, di ba? Unang saran niya, tapos may pangalawa pa. Yung design ba?
Wala Opo. pa siyang ano, design lang siya. Sa umpisa po, i-drawing niyo muna siya Drawing talaga. lang siya. Kunyari, gusto niyo ng ganito. Layout, yung layout mo. Kailangan i-drawing niya siya sa computer. Nga ganito na. Ganito na. Pag nagawa niya na po yung gusto niya na, maganda na, gusto niya mahawakan, kasi nasa screen siya eh. Ipiprint ko siya ngayon. Ayun. Para paglabas niya, ay ganito pala yung design ko, mas maganda na yung... Makuha, dito mag-text kanina kaya ano. Para pag Docente. Opo. Kasi dati, di ba sir, pag sa computer, ini-imagine natin pag hawakan natin. Ngayon talagang makakawakan na natin. So kasi doon kami may tarpaulin. Ayun sir, iba-ibang kulay. Kunyari, ito print po ng ganitong kulay. Paglabas niya, ganyan na siya. Oo. Dinosaur. Meron din po printer for ceramic na nakikita niyo. Ito mga plastic po na ceramic po na pwede nyo ipari sa buto. Ayan, mga ganito. Ceramic po yan. Ayan, kahit po yung mga ganitong klase na ceramics, pwede rin. So yan, dito po yan. Dito yung ginagawa. Pagkatapos din po i-print, kasi yung ceramic po nito may halong plastic. So isasala mo siya sa sinterin para mag-evaporate yung plastic, may iwan na lang yung ceramic. So magiging ganito na siya. Yan. Tapos ito naman pong kabila, ito po yung mas accurate na plastic printer. Laser based na po yan, hindi katulad ng kabila na parang tingaligaw lang siya. Diba? Yung sinasabi ko. Ito po laser based na. Ganito na po yung finish na lalabas sa kanya. Ayun. Kasi po, ang problema sa laser based na plastic, medyo maliit yung print bed. Kaya meron pa rin tayo ng malaki sa mga. Galing ano. So kung gusto po nung client, maliit lang pero accurate na accurate, dito po natin gagawin. Pero kung gusto nila malalaki, hindi naman kailangan masyadong accurate, dun sa kabila. So yun po yung difference nila. Muli sa inyong lahat. It is really my pleasure to welcome you to the inauguration and grand launching of the Advanced Manufacturing Center, or in short, AMCEN, the Philippines' first in this area. This center aims to be the center of excellence and premier hub for additive manufacturing. The DOST's vision is to be the provider of world-class scientific, technological, and innovative solutions that will lead to higher productivity and, of course, better quality of life for our people. By 2022, the DOST envisions to be a leading science, technology, and innovation hub in this region. And building this advanced manufacturing center has been a crucial strategy in achieving this particular goal. So today, it will go down in the history of manufacturing in the country as a landmark milestone, this inauguration of AMCEN. Additive manufacturing, or AM, is the process of building an object layer by layer from a digital model. It plays an important role for our vision, more specifically in increasing our country's competitiveness as we seek to join other global players in partaking of opportunities brought about by the so-called Fourth Industrial Revolution. As described in Procedia Manufacturing on the role of additive manufacturing in the era of Industry 4.0, Industry 4.0 aims to build smart factories by offering cyber and physical systems. So the idea of this industrial revolution is to gather and analyze information from physical entities such as products, machines, and production lines from the Internet of Things, and then big data from consumers and suppliers, and the processing of all available information via cloud